6:47 ng hapon, Martes. Tanda na tanda ko pa ang eksaktong sandali, ang bawat segundo, kung paanong ang aking mundo ay biglang bumaliktad. Nakatayo ako noon sa aming kusina. Ang amoy ng bagong lutong kape na nagpapainit sa hangin ay tila naglaho, napalitan ng isang malamig na pangamba. Nakatingin ako sa aking cellphone, pinagmamasdan ang bawat paglipas ng minuto. Ang bawat tiktak ng orasan ay tila isang martilyo sa aking dibdib. Hindi kailanman nahuli si Delia. Sa 9 na taon naming pagsasama bilang mag-asawa, ni minsan ay hindi siya nahuli ng mahigit 10 minuto nang walang tawag o abiso. Si Delia, ang aking Delia, ay sadyang masinop, may disiplina, at higit sa lahat, mapagmahal sa oras. Kaya't ang katahimikan ng telepono, ang kawalan ng anumang senyas mula sa kanya, ay higit pa sa nakakabahala. Ang aming bahay, na binuo ko mismo gamit ang aking sariling mga kamay at pagmamahal, bawat sulok nito ay mayroong alaala ng aming pagmamahalan, ng paglaki ng aming anak, ay tila biglang naging malaki, malamig, at walang buhay. Sa aming sala nakakalat pa ang mga laruan ni Maya, ang aming munting anghel, na 8 taong gulang, na abala sa paggawa ng kanyang takdang aralin kanina lang. Ang mga drawing niya sa ref, ang mga ngiti namin sa bawat litrato sa dingding, ay tila bumulong ng isang tanong. Nasaan si Delia? Ang lahat ng ito ay pamilyar, ngunit ang kawalan ni Delia ay nagdulot ng isang matinding kakulangan, isang butas na unti-unting lumalaki sa aking puso. Inabot na ng 7:30, 6 na beses ko nang tinawagan ang kanyang numero. Bawat pagriring ay nagdudulot ng munting pag-asa, bawat pagputol ay isang matalim na saksak. Paulit-ulit akong nag-iisip, baka traffic lang, baka nalobat, baka may bigla ang meeting. Pero sa bawat lohikal na paliwanag na naiisip ko, may isang tinig sa aking kalooban na nagsasabing, hindi ito normal, Rafi, may mali. Ang pakiramdam na yon ay tulad ng isang malamig na kamay na dahan-dahang gumagapang sa aking likod. Ang bilis ng aking paghinga ay tila tumutugma sa bilis ng tibok ng aking puso at ang buong silid ay tila umiikot sa akin. Pagpatak ng 8:00, tinawagan ko na ang kanyang opisina. Wala na po siya dito, Mr. Salcedo. Umalis po siya ng 5:00, ang sabi ng receptionist. Ang boses nito ay kalmado at propesyonal, ngunit sa akin, ito ay parang isang dagundong na nagpapatindi ng aking pangamba. Sumunod ay ang kanyang mga kaibigan, si Aling Nena, ang kanyang matalik na kaibigan. Naku, Rafi, hindi ko siya nakasama ngayon. Hindi rin siya tumatawag sa akin. Ang nag-aalalang tugon ni Aling Nena. Naramdam ko ang pagkabahala sa kanyang tinig. Tinawagan ko rin ang kanyang gym, baka nag-overtime sa ehersisyo. Wala rin, walang Delia. Ang bawat pagtanggi, ang bawat wala, ay tila nagpapaliit sa aking mundo, naglalagay sa akin sa isang masikip na espasyo ng kawalan ng katiyakan. Ang mga katanungan ay nagsimulang dumami, at ang mga posibleng sitwasyon sa aking isip ay nagsimulang maging madilim. Sa puntong iyon, ang takot ay hindi na isang munting pangamba. Ito ay naging isang higanting halimaw na humihinga sa aking leeg, bumubulong-bulong ng mga posibleng bangungot. Ang mga palad ko ay nanlalamig at pinagpapawisan, habang ang aking puso ay lumulundag na tila gustong kumawala mula sa aking dibdib. Napakatahimik ng bahay at ang bawat ingay sa labas, ang tahol ng aso ng kapitbahay, ang pagdaan ng tricycle, ay tila sumisigaw ng kanyang kawalan. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging mas mabigat at ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang hindi magandang balita. 9:00. Hindi ko na nakayanan ang paghihintay. Sumakay ako sa aking sasakyan, umikot-ikot sa bawat kalye ng aming subdivision, tinitingnan ang bawat sulok, bawat paradahan, umaasa na makita ang kanyang sasakyan, ang kanyang pamilyar na puting sedan. Bawat ilaw ng poste ay tila nagpapahiwatig ng kanyang presensya, bawat anino ay tila hugis niya. Ngunit sa huli, wala. Wala kahit anong bakas, walang kahit anong palatandaan kung saan siya nagpunta. Ang aking mga mata ay pilit na naghahanap. Ang bawat kalsada ay tila humahaba. Ang bawat kanto ay tila nagtatago ng isang sagot.
Ngunit ang tanging nakita ko ay ang kadiliman na tila sumisipsip sa aking pag-asa. Sa bawat pagliko, mayroong isang kurot ng pag-asa na agad na napapalitan ng pagkabigo. Lumipas ang mga oras, ang gabi ay lumalim at ang pangamba ay naging desperasyon. Sa bawat gasolinahan, sa bawat kainan, sa bawat botika na nadaanan ko, pilit kong sinisilayan ang bawat tao, umaasang masulyapan ang pamilyar na anyo ni Delia. Ang hangin ay naging malamig at ang pagod ay unti-unting bumabalot sa akin, ngunit hindi ako makapagpahinga. Paano ako makapagpapahinga kung ang aking asawa, ang aking mahal na Delia ay nawawala? Ang kaisipan na siya ay maaaring nasa panganib o kaya'y nag-iisa ay nagdulot ng matinding pag-aalala. Pagpatak ng hating gabi, naroon na ako nakaupo sa isang malamig na upuan sa presinto ng pulisya. Ang liwanag ng fluorescent lamp ay tila nanunuya sa aking pagod. Nagpuno ako ng isang missing persons report. Bawat letra ay tila may bigat ng 1 tonelada. Habang isinusulat ko ang mga detalye, ang isang detektib, si Inspector Ramos, ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng hinala, na tila ba sa kanyang paningin, ako na ang may kasalanan. Ang kanyang tingin ay tila nagtatanong, ano ang itinatago mo, Rafi Salcedo? Ang sandaling iyon ang simula ng aking bangungot, ang simula ng isang pagsubok na hindi ko kailanman inasahan. Ang tanong kung saan nagpunta si Delia ay naging isang tanong kung sino ako at kung ano ang aking nagawa. Ito ay isang tanong na unti-unting gugutay sa aking pagkatao. Ilang beses ko nang tinanong ang sarili ko, bakit? Ano ang nangyari? Ngunit walang sagot. Ang tanging naroon ay ang katahimikan, ang malamig na tingin ng detektib, at ang naghihintay na papel na nagtatala ng pagkawala ng aking pinakamamahal. Ang gabi ay naging isang mahabang bangungot at ang umaga ay darating na may bagong hanay ng mga tanong, mga pagdududa at isang buhay na hindi na kailanman magiging pareho. Ano ang itatago ng kinabukasan at kailan matatapos ang paghihirap na ito? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa akin na tila ba isang makapal na kumot ng kalungkutan na walang kalaban-laban akong inilulubog sa kawalan ng katiyakan. Ang bawat sandali ay tila humahaba at ang pag-asa ay tila isang malayo ng bituin. Sa himpilan ng pulisya, si Rafi ay naging pangunahing suspek. Ang mga tanong ng investigador na si Inspector Ramos ay tila nagpapahiwatig na may kinalaman siya sa pagkawala ni Delia. Bagamat walang ebidensya ng anumang krimen, ang kanyang buhay ay unti-unting ginugulo ng mga pagdududa, pagsusuri ng mga pulis sa kanilang bahay at ang pagtatago ni Delia ay nagdulot ng malalim na kakulangan sa paliwanag. Hinong Salcedo, kailan niyo huling nakita ang inyong asawa? Ang tanong ni Inspector Ramos, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat, ay tumagos sa malamig na hangin ng presinto. Nakaupo ako sa tapat niya. Ang mga mata ko ay namumula sa kakulangan ng tulog at labis na pag-aalala. Ang amoy ng lumang papel at disinfectant ay tila lalong nagpapabigat sa aking pakiramdam. Si Inspector Ramos, isang lalaking mukhang pagod, may mga linya sa kanyang noo na nagpapakita ng maraming taon sa serbisyo, ay nakatingin sa akin na tila isa akong bukas na libro na sinusubukang intindihin ang bawat pahina. Malinaw sa kanyang tingin na nakakita na siya ng maraming kaso ng nawawalang asawa na nagtatapos sa pagkakagapos ng asawang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat ng lihim, ang bawat pagtatago, at ang kanyang tingin ay sadyang nakakapanakot. Ngayong umaga po, bago siya umalis papuntang trabaho, ang sagot ko, pilit kong pinaninindigan ang aking boses, kahit pa ang aking lalamunan ay tila ba tuyot na tuyot. Ang kape na iniinom ko kanina ay hindi man lang nakatulong upang maibsan ang pagkatuyo ng aking lalamunan. At ano po ang kanyang kilos? Mukha ba siyang malungkot, abala, o may iniisip? Patuloy niyang tanong habang may sinusulat sa kanyang notebook. Ang tunog ng kanyang ballpen na kumakalabog sa papel ay tila nagpapahiwatig ng bawat segundo na lumilipas. Hindi po, normal lang siya. Hinalikan niya ako paalam, sinabi niyang mahal niya ako, at sinabi niyang uuwi siya ng 6:00, ang paliwanag ko. Bawat salita ay galing sa puso, tunay na tunay. Ang bawat detalye ng umagang iyon ay sariwa pa sa aking alaala. Ang init ng kanyang labi sa akin,
ang lambing ng kanyang mga salita, ang pangako ng kanyang pagbabalik. Iyon ay isang ordinaryong umaga, puno ng pag-ibig at pag-asa, na ngayon ay tila napakalayo na, isang alaala na nagpapahirap lalo. Ang pag-asa na iyon ay tila isang malayo ng bituin na unti-unting lumalabo. May mga pagtatalo ba kayo kamakailan? Anumang problema sa pagsasama niyo? Diretsong tanong niya. Tinitigan ko si Inspektor Ramos. Hindi po, mariin kong sabi. Masaya kami. Masaya ang pagsasama namin. Ang katotohanan iyon ay hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa sarili ko, upang ipaalala na ang aming pag-ibig ay tunay. Walang bahid ng problema na magtutulak sa kanya para umalis. Nagpatuloy siya sa pagsusulat sa kanyang notebook. Hindi ko alam noon, ngunit iyon ang sandali na naging suspek ako. Sa sandaling iyon, ang aking buhay ay nagbago at ang paghahanap sa aking asawa ay naging isang laban para sa aking reputasyon at kalayaan. Ang buong presinto ay tila nakatingin sa akin. Ang bawat bulong ay tila nagpapahiwatig ng aking pagiging salarin. Ang unang 3 araw ay tila isang malabong panaginip, puno ng sunod-sunod na pagtatanong, paghahanap at mga tanong na walang kasagutan. Ang aming bahay, na dati ay santuwaryo ng aming pamilya, ay naging sentro ng investigasyon. Bawat sulok ay sinuri, bawat bagay ay hinawakan, bawat alaala ay tila binastos. Sinuri ng mga pulis ang aming bahay, hinukay nila ang computer ni Delia, ang kanyang mga talaan ng tawag, ang kanyang mga bank account. Tila ang bawat piraso ng aming buhay ay binubusisi, hinahanapan ng itinatagong lihim. Ang kanyang telepono, na laging nasa kanyang tabi, ay tiningnan ang bawat mensahe at tawag, naghahanap ng anumang sinyalis ng kaguluhan. Ang kanyang mga paboritong libro sa kanyang bedside table ay binuksan at tiningnan ang bawat pahina na tila mayroong nakatagong mensahe. Ang kanyang mga alahas na regalo ko sa kanya sa bawat anibersaryo ay tiningnan ng isa-isa, naghahanap ng anumang kakaiba. Kinapanayam nila ang aming mga kapitbahay na sina Mang Juan at Aling Nena, ang mga katrabaho niya, ang kanyang mga kaibigan mula sa klase ng yoga. Ang bawat taong nakakakilala kay Delia ay tila naging parte ng investigasyon. Bawat isa ay tila hinahanapan ng sagot sa misteryo. Si Mang Juan, ang kapitbahay namin ng halos 7 taon, ay naging tahimik at mailap. Ang dating masigla naming pagbati ay napalitan ng pilit ng ngiti at pag-iwas ng tingin. Maraming mata ang nakatingin, puno ng pagtataka at hinala. Ang aming komunidad, na dating masigla at puno ng suporta, ay tila nababalutan na ng pagdududa. Walang natagpuan ng mga pulis, walang bakas ng pakikipaglaban, walang ebidensya ng masamang nangyari, walang indikasyon na plano niyang umalis. Ang kanyang sasakyan ay natagpuan sa paradahan ng isang shopping center. 3 milya mula sa kanyang opisina, nakakandado, at ang kanyang pitaka ay nasa loob pa rin. Ang mga detalye ay nagdudulot ng lalong kalituhan. Kung plano niyang umalis, bakit niya iiwan ang kanyang sasakyan at pitaka? Tila may nawawalang piraso sa palaisipan, isang butas sa kwento na hindi ko maintindihan. Siya ay naglaho na parang bula, na tila ba hindi siya kailanman nag-exist. Ang mga katotohanan ay tila nagkakasala sa akin, at ang kawalan ng anumang lead ay lalong nagpapahirap sa aking kalooban. Ang bawat detalye ay tila nagtutulak sa akin sa isang sulok, na tila ba ako ang may kasalanan. Ginoong Salcedo, maaari ba ninyong ipaliwanag kung nasaan kayo sa pagitan ng alas 5 at alas 7 ng gabi noong Martes? Ang tanong ni Inspektor Ramos ay dumating na may bagong bigat, na tila ba ang kawalan ng sagot ay nagpapalalim sa kanyang hinala. Ang kanyang mga mata ay matal-ATM at sinusuri ang bawat galaw ko. Nasa bahay po ako, nagtatrabaho sa aking opisina, ang sagot ko. Pilit kong pinanatili ang aking boses na kalmado. Ako po ay isang freelance na arkitekto. Nagtatrabaho ako mula sa bahay ng 3 araw sa isang linggo. Iyon ang totoo. Iyon ang aming routine. Iyon ang aming buhay. Ang aking opisina, na nasa isang sulok ng aming bahay, ay
puno ng mga blueprints, modelo ng gusali, at ang amoy ng sariwang kape. Doon ko ginugugol ang aking mga araw, nagbubuo ng mga pangarap para sa iba. Umaasa na ang aking trabaho ay magdadala ng ginhawa sa aming pamilya. May makakapagpatunay po ba niyan? Ang sunod niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat ekspresyon ko. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa na tila ba ang aking mga salita ay walang bigat. Ang aking anak po, si Maya. Nagagawa siya ng takdang aralin sa sala. Ang sagot ko. Ang pag-asa ay muling sumisilay sa aking puso. Si Maya, ang aming munting anghel, ang tanging saksi sa aking pagiging inosente. Ang kanyang inosenteng presensya ay tila isang malaking pag-asa sa akin. Ang inyong 8 taong gulang na anak, ang sabi niya. Ang tono niya ay may bahid ng pagdududa. Malinaw ang kanyang pahiwatig. Ang testimonya ng isang 8 taong gulang ay hindi sapat upang labanan ang hinala laban sa isang asawang nagluluksa o kaya'y nagkasala. Ang kanyang mga salita ay tila isang sampal sa aking mukha na nagpapahiwatig na ang pag-ibig ko sa aking anak ay hindi sapat na depensa. Ang kanyang pagdududa ay tila isang malamig na hampas sa aking pagkatao. Wala po akong ginawa sa aking asawa, ang sabi ko. Pilit kong pinigil ang aking boses na manginig. Mahal ko siya. Hinding-hindi ko siya sasaktan. Ang mga salitang iyon ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa aking sarili, upang paalalahanan ang aking puso na ang aking pag-ibig kay Delia ay tunay, walang kaparis. Ngumiti si Inspector Ramos. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Siyempre po, Ginoong Salcedo, sinusubukan lang po naming itatag ang mga katotohanan. Ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata, nakapagdesisyon na siya. Sa kanyang isip, ako na ang may kasalanan. Ang pagdududa ay lumalalim at ang mundo ko ay unti-unting lumiliit, nababalutan ng malamig na alon ng kawalan ng hustisya. Ang tanong kung saan nagpunta si Delia ay naging isang tanong kung sino ako at kung ano ang aking nagawa. Ito ay isang tanong na unti-unting gugutay sa aking pagkatao. Habang papalabas ako sa presinto, ang bigat ng mundo ay tila nasa aking mga balikat. Hindi lang si Delia ang nawawala, kundi maging ang aking sarili, ang aking tiwala sa hustisya at ang aking pag-asa sa isang normal na buhay. Ano pa kaya ang susunod? Ang pagkawala ni Delia ay naging balita sa telebisyon. Si Rafi at ang kanyang anak na si Maya ay napilitang mamuhay sa ilalim ng matinding pagsubok ng media, tinitingnan ng lahat na tila isang nagkasala. Ang kanilang komunidad ay unti-unting lumalayo at ang kanilang tahanan na dating kanlungan ay naging isang kulungan ng paghuhusga at pagdududa. Sa ika-5 araw, natagpuan ako ng media. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay tip sa kanila. Siguro'y isang tao sa presinto na naghahanap ng atensyon o marahil isang kapitbahay na gustong maging bahagi ng kwento. Pero bigla, may mga van na nakaparada sa labas ng aming bahay, mga kamera na nakatutok sa aking mga bintana, mga reporter na sumisigaw ng mga tanong sa tuwing lalabas ako. Ang bawat sandali ng aking buhay ay tila naging isang panoorin, ang bawat galaw ay sinusuri, ang bawat salita ay hinahanapan ng lihim. Ang ingay ng mga kamera, ang flash ng mga litrato ay tila bumubulag sa akin at ang bawat boses ay nagdudulot ng matinding pagkabahala. Ang aming tahimik na lansangan na dati ay puno ng tawanan ng mga bata at usapan ng mga kapitbahay ay napuno ng kaguluhan, ng pag-aalala at ng mapanuring tingin ng madla. Ang privacy namin ay nawala na at ang bahay namin na dati ay isang santuwaryo ay naging isang sirkus ng media. Ginoong Salcedo, may komento po ba kayo tungkol sa pagkawala ng inyong asawa? Ginoong Salcedo, totoo po bang itinuturing kayo ng pulisya na isang person of interest? Ginoong Salcedo, may alam po ba kayo sa pagkawala ng inyong asawa? Ang mga tanong na iyon, matatalim na tulad ng punyal, ay tumatagos sa aking puso. Paano ko sasagutin ang ganoong klasing akusasyon? Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na hindi ko ginawa sa mga taong nakapagdesisyon na sa kanilang sariling mga isip? Ang bawat tanong ay tila nagpapahiwatig na ako na ang salarin, na ang aking pagka-inosente ay isang malaking kasinungalingan.
Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay sadyang nakakapanlumo. Tumigil ako sa paglabas ng bahay. Si Maya, ang aking munting anghel, ay tumigil din sa pagpasok sa eskwelahan. Ang ibang mga magulang ay natatakot ng palapitin ang kanilang mga anak sa kanya, natatakot sa koneksyon, natatakot sa spotlight, natatakot sa anumang kadiliman na maaaring dumapo sa aming pamilya. Isang 8 taong gulang na bata at siya ay tinatrato na parang anak ng isang sinuspetsahan. Ang sakit na iyon, ang pakiramdam na ang aking anak ay pinagdududahan dahil sa akin, ay higit pa sa anumang sakit na aking naramdaman. Ang kanyang inosenteng mukha, ang kanyang mga mata na puno ng pagtataka at kalungkutan, ay sapat na upang durugin ang aking puso. Ang bawat sulyap sa kanya ay paalala ng bigat ng aking pinagdadaanan. Daddy, nasaan si Mommy? Ang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pag-asa. Hawak ko siya sa aking kandungan, pilit na naghahanap ng mga salitang magiging madaling intindihin para sa isang bata. Ang aming sala, na dati ay puno ng tawanan at galak, ay ngayon ay nababalutan ng bigat ng isang lihim, ng isang kawalan. Ang init ng kanyang yakap ay tanging ginhawa ko sa panahong iyon. Hindi ko alam, Sinta, pero hinahanap siya ng pulisya. Mahahanap nila siya, ang sagot ko. Pilit kong pinananatili ang aking boses na kalmado. Gusto kong maniwala sa bawat salitang sinasabi ko, na ang pag-asa ay magtatagumpay sa huli. Bakit may mga taong nasa labas na may mga kamera? Patuloy niyang tanong. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa aking pisngi. Ang kanyang pagiging inosente ay sadyang masakit. Dahil gusto rin nilang malaman kung nasaan si Mommy, ang paliwanag ko. Pilit na pinipigilan ang aking mga luha. Ang bawat pagtatanong niya ay tila isang saksak sa aking puso. Bakit hindi na lang sila magtanong sa atin? Wala akong sagot doon. Paano ko ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang na bata ang kasakiman ng media, ang paghahanap ng sensasyon, ang kawalan ng paggalang sa pagluluksa? Ang sandaling iyon ay isa sa pinakamahirap sa aking buhay. Ang bawat sulyap sa aking anak ay paalala ng aking pagkabigo, ng aking kawalan ng kakayahan na protektahan siya mula sa katotohanan ng mundo. Ang kanyang pagiging inosente ay tila isang babasagin na bagay na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang bigat ng lihim na iyon ay nagsimulang bumigat sa aking mga balikat. Pagsapit ng 7 araw, tumigil na sa pagsagot sa aking tawag ang aking mga kaibigan. Naiintindihan ko sila sa isang banda. Takot sila. Hindi nila alam kung ano ang paniniwalaan. Araw-araw, ipinapalabas sa balita ang mga kwento tungkol sa amin. Ang aking mukha sa screen, ang salitang suspect ay laging nakapaligid. Ang mga komentarista ay nag-iisip kung ano ang aking maaaring nagawa. Ang pakiramdam na iyon, na ikaw ay tinitingnan ng lahat bilang isang halimaw, ay sadyang nakakapanlumo. Ang bawat ngiti ay tila isang pilit na maskara. Ang bawat salita ay tila isang kasinungalingan. Ang bawat pagtatangka kong maging normal ay tila balewala. Si Mang Tonyo, ang aking matalik na kaibigan, simula pa noong kolehiyo, ay nag-text sa akin noong ika-6 na araw. Pasensya na, pre. Kailangan ko muna ng distansya ngayon. Ang lahat ng ito ay labis na. Ang kanyang mga salita ay tila isang kumpirmasyon ng aking pag-iisa. Si Aling Nena, ang pinakamalapit na kaibigan ni Delia, ay hinarangan ng aking numero pagkatapos siyang kapanayamin ng pulisya. Ang aming kapitbahay ng 7 taon, na dati ay madalas naming kumustahin, ay nagsimulang iparada ang kanyang sasakyan sa garahe upang hindi na niya ako kailangang kawayan. Isa-isa. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ay naglaho. Hindi tulad ni Delia, hindi pisikal, kundi emosyonal. Sila ay umurong sa likod ng mga pader ng katahimikan at umiiwas na tingin. Ang pakiramdam na iniwan ka ng lahat, na ikaw ay nag-iisa sa gitna ng iyong paghihirap, ay sadyang masakit. Ang mundo na dati ay puno ng mga ngiti at yakap, ay ngayon ay naging isang malamig na disyerto. At ako, isang nag-iisa na naglalakad sa gitna nito.
Ang bawat daan ay tila walang patutunguhan. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang paghuhusga. Ang kanilang pagtalikod ay tila isang karagdagang pasanin sa aking mga balikat. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Ang bawat umaga ay tila isang bagong laban. Ang bawat gabi ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ang pagkawala ni Delia ay hindi lang ang pagkawala ng aking asawa, kundi pati na rin ang pagkawala ng aking buhay, ng aking kinabukasan, ng aking kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang maliit na tinig sa aking puso na nagsasabing, "Hindi ka nag-iisa, Rafi. Mayroong mga taong naniniwala pa rin sa iyo." At iyon ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng pag-asa na magpatuloy. Ano kaya ang susunod na mangyayari? May darating pa ba na tutulong sa akin? O tuluyan na akong lulubog sa kumunoy ng pagdududa at pag-iisa? Ang tanong na ito ay nanatili sa aking isip. Isang tanong na naghahanap ng sagot sa gitna ng gulo. Sa gitna ng kaguluhan at pagtatakwil ng maraming tao, dumating ang kapatid ni Rafi na si Kuya Carlo at ang kanilang nanay Rosa. Sila ang tanging naniwala kay Rafi nang walang pag-aalinlangan, nagbibigay ng lakas, pag-asa at tulong sa pag-aalaga kay Maya. Ang kanilang pagmamahal at suporta ang naging sandigan ni Rafi sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng pagtatakwil at pag-iisa, mayroong dalawang tao na nanatili sa aking tabi. Sila ang aking mga anghel sa gitna ng impyerno. Si Kuya Carlo, ang aking kapatid, ay nagmaneho mula sa lungsod ng Baguio noong 3 araw ng pagkawala ni Delia at tumangging umalis. Ang kanyang pagdating ay tila isang sinag ng araw sa gitna ng malalim na kadiliman. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang kakaibang ginhawa, isang pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagbibiro ay ngayon ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding matibay na pananampalataya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay agad na humawak sa akin, nagbibigay ng lakas na hindi ko alam na kailangan ko. "Rafi, nandito lang ako. Huwag kang mag-alala," ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay kalmado at nagbibigay ng lakas. Tuluyan siyang nanirahan sa aming sofa. Ginagawang isang pansamantalang tulugan ang paborito kong pwesto sa sala. Ang aming sala, na puno ng mga alaala ng tawanan at pagtitipon, ay ngayon ay naging isang kanlungan ng suporta. Siya ang sumasagot sa mga tawag sa telepono. Mga tawag mula sa media, mula sa mga curious na kaibigan, at mula sa mga opisyal na naghahanap ng impormasyon. Sa bawat sagot niya, nararamdaman ko ang kanyang pagiging matatag, ang kanyang kakayahang harapin ang lahat para sa akin. Siya rin ang nag-aasikaso kay Maya, tinitiyak na kumakain ang bata, naglalaro at hindi masyadong naaapektuhan ng mga nangyayari. Sa tuwing nakikita ko siyang pinapatawa si Maya o pinapakain ito ng paborito nitong adobo, tila may isang munting pag-asa na muling sumisibol sa aking puso. Hindi niya kailanman tinanong sa akin kung may ginawa ako kay Delia, ni minsan. Simpleng naniwala siya sa akin, walang pag-aalinlangan. Iyon ang uri ng pagmamahal na alam kong tanging kapatid lang ang makapagbibigay. Ang kanyang tiwala ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa akin mula sa mga paninira. Kasunod niya, dumating ang aming nanay Rosa noong 4 na araw. Siya ay 69 anyos, nakaligtas sa atake sa puso 2 taon na ang nakakaraan at hindi na dapat naglalakbay ng ganoon kalayo. Ngunit dumating pa rin siya dahil kailangan siya ng kanyang anak. Ang kanyang pagdating ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng ginaw. Ang kanyang mga mata na puno ng karunungan at pagmamahal ay tila bumulong ng isang pangako na magiging maayos ang lahat. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. "Kilala kita, Rafi," ang sabi niya. Hawak ang aking mukha sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kamay na puno ng mga pilat ng pagtatrabaho at pag-aalaga ay naghatid ng isang kakatwang kapayapaan. Kilala ko ang lalaking pinalaki ko at ang lalaking iyon ay hinding-hindi makakasakit ng sinuman.
Ang kanyang mga salita ay tila isang balsamo sa aking sugatang puso. Isang kumpirmasyon ng aking sariling pagkatao na unti-unting ginugutay ng pagdududa. Ang kanyang tiwala ay mas matibay pa sa anumang ebidensya na maaaring iharap sa akin. Pero hindi po ganoon ang iniisip ng pulisya, nanay. Ang sabi ko, ang aking boses ay nagpapakita ng aking pagkabahala. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng kapayapaan at pag-unawa. Ginagawa lang ng pulisya ang kanilang trabaho. Hindi ibig sabihin niyan ay tama sila. Ang kanyang karunungan ay tila isang tanglaw sa gitna ng aking kalituhan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng isang bagong perspektibo, isang pag-asa na ang katotohanan ay mananaig sa huli. Ang kanyang bawat payo ay tila isang gabay sa gitna ng dilim. Lumipat siya sa aming guest room at siya na ang nag-asikaso kay Maya, nagbibigay sa akin ng puwang upang harapin ang mga detektib, ang mga abogado, at ang walang katapusang parada ng mga taong tumitingin sa akin na parang ako'y nagkasala na. Ang pagkakaroon niya doon, ang kanyang tahimik na presensya, ang kanyang pag-aalaga kay Maya, ay nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang bawat araw. Ang mga drawing ni Maya, na dati nakakalat sa sahig, ay ngayon ay maayos na nakalagay sa isang sulok, at ang mga kwento ng Nanay Rosa ay nagbibigay ng kagalakan sa aming munting anghel. Ang aming guest room, na dati ay bihirang gamitin, ay naging isang kanlungan ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang kanyang pagkain, ang kanyang mga payo, ang kanyang walang humpay na suporta ay ang tanging nagpapanatili sa akin. Sa bawat gabi, bago ako matulog, naririnig ko ang kanyang pagdarasal mula sa guest room, isang tahimik na dasal na tila umaabot sa langit, humihingi ng gabay at lakas para sa aming pamilya. Ang pagmamahal ni Nanay Rosa at ni Kuya Carlo ay isang pader na nagpoprotekta sa akin mula sa lahat ng negatibong enerhiya. Sila ang aking anchor, ang aking pag-asa, ang aking paalala na mayroon pa ring kabutihan sa mundo kahit pa ang lahat ay tila bumagsak. Sa gitna ng bagyo, sila ang aking kanlungan. Ang kanilang pagmamahal ang tanging tunay na bagay sa aking buhay sa panahong iyon. Ngunit hanggang kailan kaya kami kakapit sa pag-asang ito? At may darating pa ba na balita na lalong magpapalito sa aming sitwasyon? Ang mga tanong na ito ay tila lumulutang sa hangin, naghihintay ng mga sagot. Sa ika-11 araw, habang unti-unting nawawala ng pag-asa si Rafi, muli siyang ipinatawag ni Inspector Ramos para sa isa pang interogasyon. Ngayon, may kasama na itong isang ahente ng federal, si Ahente Garcia, na naglantad ng mga nakakagulat na detalye tungkol sa nakaraan ni Delia. Lumabas na ang kanyang mga kwento sa kolehiyo ay hindi totoo na nagdulot ng malalim na pagdududa kay Rafi kung sino nga ba talaga ang kanyang asawa. Pagsapit ng ika-11 araw, nagsisimula na akong mawala ng pag-asa. 11 araw na ang lumipas, walang lead, walang nakakita, walang ransom demand, wala. Tila ba nilamon na ng lupa si Delia? Ang mga pulis ay naghanap sa mga kagubatan at bukirin. Sinisid nila ang mga lawa. Naglabas sila ng mga alerto sa bawat probinsya sa buong bansa. Ngunit si Delia ay naglaho ng tuluyan na tila ba hindi siya kailanman umiral. Ang bawat umaga ay nagdadala ng bagong pangamba. Ang bawat gabi ay puno ng mga bangungot ng kawalan. Ang pag-asa na dating isang maliit na kandila sa gitna ng dilim ay unti-unting lumiliit, nagiging isang usok na tila ba mawawala anumang oras. Ang bawat piraso ng aming buhay ay tila naglalaho kasama niya. Ang aming bahay, na dati ay puno ng buhay, ay ngayon ay nababalutan ng katahimikan, ng bigat ng isang lihim, ng isang kawalan. Si Maya, ang aming anak, ay tahimik na naglalaro sa kanyang kwarto. Ang kanyang inosenteng tawanan ay tila isang malayo ng alaala. Si Nanay Rosa at Kuya Carlo ay naroon pa rin. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng ginhawa. Ngunit kahit sila ay ramdam ko na nababalutan din ng pagkabahala. Ang mga drawing ni Maya sa ref ay tila nakangiti ng malungkot at ang mga larawan ni Delia sa dingding ay tila bumulong ng mga tanong na walang sagot. Ang bawat sulok ng bahay ay tila mayroong kwento ng kawalan. Muling ipinatawag ako ni Inspector Ramos para sa isa pang interogasyon
ang ikapitong beses sa loob ng 11 araw. Sa pagkakataong ito, may bagong mukha sa silid, isang ahente ng federal na nagngangalang Ahente Garcia na nakatingin sa akin na may matalim, sinusuring mga mata. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila ba sinusuri ang bawat piraso ng aking pagkatao, hinahanapan ng anumang kahinaan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang bagong antas ng kaba, isang pakiramdam na mayroong mas malalim na nangyayari kaysa sa aking inaakala. Ang amoy ng kape sa silid ay tila lalong nagpapabigat sa aking pakiramdam na tila ba ang bawat amoy ay nagdadala ng masamang balita. Ginoong Salcedo, sinisiyasat po namin ang nakaraan ng inyong asawa at nahihirapan po kaming i-verify ang ilang aspeto ng kanyang kasaysayan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hampas sa aking mukha na nagdulot ng isang kurot sa aking puso. Kumunot ang aking noo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang aking boses ay nagpapakita ng aking kalituhan at pagkabahala. Ang aking lalamunan ay tila barado at ang bawat salita ay lumabas ng may hirap. Ang kanyang mga record sa kolehiyo halimbawa. Sinabi po niya sa inyo na nag-aral siya sa Universidad ng Santo Tomas, UST, tama po ba? Tanong niya, ang kanyang tingin ay matalim. Ang UST ay isa sa pinakaprestihiyosong universidad sa Pilipinas, isang lugar kung saan ang mga estudyante ay pinapangarap makapagtapos. Ang pagbanggit sa UST ay nagdulot ng isang pamilyar na pakiramdam, ngunit ang kasunod na salita ay sumira sa lahat. Opo, ang sagot ko. May degree siya sa marketing. Nakasabit pa nga sa dingding namin sa bahay ang kanyang diploma sa tabi ng aking mga architectural na award. Ang diploma na may selyo ng UST at ang pangalan ni Delia ay isang matibay na patunay, isang alaala ng kanyang mga tagumpay. Iyon ang Delia na kilala ko, ang Delia na ipinagmamalaki ko. Wala po sa record ng UST ang isang estudyante na nagngangalang Delia Alcantara Salcedo na nag-aral doon sa mga taon na kanyang sinabi. Ang kanyang mga salita ay tila isang bomba na sumabog sa aking harapan. Ang aking mundo ay gumuho sa aking mga paa. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Hindi ito posible. Nakita ko ang kanyang diploma. Nakita ko ang mga litrato mula sa kanyang graduation. Ang sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa kawalan ng paniniwala. Ang mga litrato na nakasabit sa aming album ay nagpapakita ng isang masayang Delia, nakasuot ng toga, kasama ang kanyang mga kaibigan, nagdiwang ng kanyang tagumpay. Iyon ay totoo, hindi ba? Ang aking mundo ay tila gumuguho. Ang bawat piraso ng katotohanan ay unti-unting nawawala. Ang mga alaala ay tila nagiging malabo at ang aking pag-iisip ay nagulo. Nagpalitan ng tingin si Inspektor Ramos at Ahente Garcia. Ginoong Salcedo, nang makilala niyo po ang inyong asawa, gaano po kalaki ang alam niyo tungkol sa kanyang nakaraan? Tanong ni Ahente Garcia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng isang mas malalim na lihim. Ang kanyang tingin ay tila nag-iimbestiga sa aking kaluluwa. Sinabi niya sa akin na lumaki siya sa isang probinsya sa Cavite. Ang kanyang mga magulang ay namatay noong bata pa siya dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Pinalaki siya ng kanyang tiyahin sa Tagaytay. Nag-aral siya sa UST, nagtrabaho sa marketing at lumipat dito para sa isang trabaho. Ang sagot ko, pilit kong inaalala ang bawat detalye ng kanyang kwento. Iyon ang Delia na kilala ko, ang Delia na minahal ko, ang Delia na pinakasalan ko. Ang kwentong iyon ay tila isang pamilyar na kanta na ngayon ay nag-iiba ang tono. At na-verify niyo po ba ang alinman sa mga ito? Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay matalim pa rin. Bakit ko pa kailangang i-verify ang nakaraan ng aking asawa? Nagtiwala ako sa kanya. Mahal ko siya, ang sagot ko. Ang aking boses ay puno ng emosyon. Ang pagtitiwala ay ang pundasyon ng aming pagsasama, ang isang bagay na pinaniniwalaan kong matibay. Ngayon, ang pundasyon na iyon ay tila nagkakagiba. Lumapit si Ahente Garcia. Ginoong Salcedo, hindi po namin sinasabing may mali kayong ginawa, ngunit kailangan po ninyong isaalang-alang ang posibilidad na ang inyong asawa ay maaaring hindi naging ganap na tapat sa inyo
tungkol sa kanyang pagkatao. Tinitigan ko siya, ang aking bibig ay nakabuka sa gulat. Ano po ang sinasabi nyo? Ang sinasabi po namin ay ang babaeng pinakasalan nyo ay maaaring gumagamit ng maling pagkakakilanlan. At kung totoo iyon, maaaring hindi ang pagkawala niya ang hitsura nito. Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na hampas sa aking mukha, isang matalim na saksak sa aking puso. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ang lahat ng aking pinagkatiwalaan ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang mundo ko ay muling bumaliktad at ang aking pag-iisip ay nababalutan ng kalituhan. Ang bawat alaala ay tila nagbabago ang kulay, mula sa makulay tungo sa maputla at madilim. Umalis ako sa presinto ng gabing iyon na mas marami pang tanong kaysa sagot. Sino ang aking asawa? At kung hindi siya ang sinabi niya, sino ang aking nakasama sa loob ng 9 na taon? Ang tanong na iyon ay nagbabalik-balik sa aking isip, isang tanong na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng malalim na gulo. Ang amoy ng kapahamakan ay lalong lumalalim at ang aking puso ay puno ng pangamba. Anong klaseng lihim pa kaya ang itinatago ni Delia? At paano ko haharapin ang katotohanan na unti-unting bumubukas sa akin? Ang mga tanong na ito ay tila isang mabigat na pasanin na ngayon ay daladala ko. Ang pagtulog ay tila malayo at ang gabi ay tila walang katapusan. Sa ika-20 araw, habang si Rafi ay tuliro sa mga bagong revelasyon, isang misteryosong ahente na nagngangalang Ahente Reyes ang dumating sa kanyang bahay. Si Ahente Reyes, na mula sa National Security Agency, NSA, Special Operations Division, ay nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan, buhay si Delia at siya pala ay isang ahente ng gobyerno. Ang pinakamasakit sa lahat, inilagay siya upang subaybayan si Rafi. Ika-12 araw. Nakaupo ako sa sala, nakatingin sa dingding, ang aking isip ay puno ng libu-libong tanong na walang sagot. Ang bawat piraso ng impormasyon na nakuha ko mula sa presinto ay nagpapahirap sa akin. Sino nga ba si Delia? Ang mga larawan namin sa dingding, ang mga ngiti namin sa bawat alaala, ay tila bumubulong ng mga kasinungalingan. Ang aming bahay na dati ay puno ng buhay at pagmamahalan, ay ngayon ay nababalutan ng isang mabigat na lihim, isang lihim na unti-unting gumugulo sa aking kalooban. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay lalong nagpapabigat sa aking kalooban. Bigla akong nakarinig ng sasakyan na pumasok sa aming driveway. Hindi ito news van. Natutunan ko nang makilala ang tunog ng mga iyon. Iba ito, mas tahimik, mas sadyain. Sumilip ako sa bintana. Isang itim na sedan na walang marka ang nakaparada sa likod ng aking sasakyan. Walang logo, walang plate number na madaling matandaan. Habang pinagmamasdan ko, bumukas ang pinto ng driver at lumabas ang isang babae. Siya ay nasa edad 45, may matatalas na tampok at buhok na kulay abo na mahigpit na nakapusod. Nakasuot siya ng madilim na suit, hindi ang uri na isinusuot ng mga detektib, kundi isang bagay na mas mamahalin, mas pinasadya, at gumagalaw siya na may kumpiyansa ng isang taong sanay na kontrolado ang sitwasyon. Ang kanyang lakad ay diretso, seryoso at puno ng awtoridad. Ang kanyang presensya ay tila nagpapahiwatig ng isang malaking kaganapan. Lumakad siya patungo sa aking pintuan, kumatok ng 3 beses, matatag, sadyain. Ang bawat katok ay tila nagpapahiwatig ng isang mahalagang mensahe. Binuksan ko ang pinto. Ginoong Rafi Salcedo? Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal, walang bahid ng emosyon, ngunit may isang matalim na tono. Opo, ang sagot ko. Ang aking puso ay kumakabog sa pagtataka. Inabot niya ang kanyang jacket at kinuha ang isang badge. Ito ay pilak, may naka-embossed na agila at serye ng mga letra na hindi ko nakilala. Hindi FBI, hindi CIA, iba pa. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat ekspresyon ko. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang kakaibang kaba, isang pakiramdam na mayroong isang bagay na seryoso ang kanyang sasabihin. Ang kanyang tingin ay tila tumagos sa aking kaluluwa. Ang pangalan ko ay Ahente Colette Reyes. Ako po ay mula sa National Security Agency Special Operations Division. NSA?
Ano ang kailangan ng NSA sa akin? Ang tanong na iyon ay tumatakbo sa aking isip. Ang NSA ay isang ahensya na karaniwan kong naririnig sa balita, sa mga pelikula, hindi sa aking pintuan. Ang kanilang pagkakasangkot ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim at mas komplikadong kwento kaysa sa pagkawala lamang ng isang asawa. Ang aking mundo ay tila lumiliit. Maaari po ba akong pumasok, Ginoong Salcedo? Ang sasabihin ko po sa inyo ay hindi dapat nating pag-usapan sa inyong pintuan. Ang kanyang boses ay may pahiwatig ng pagka-urgent, isang babala na ang impormasyon ay sensitibo at ang bawat salita ay may bigat. Umatras ako, pinapasok siya, at isinara ang pinto sa kanyang likod. Tumingin siya sa paligid ng sala, sa mga larawan ng pamilya sa dingding, sa mga laruan na iniwan ni Maya na nakakalat sa carpet, ang ebidensya ng isang buhay na nagkawasak 11 araw na ang nakakaraan. Ang kanyang tingin ay tila sinusuri ang bawat detalye, naghahanap ng mga pahiwatig. Ang amoy ng lumang kahoy at mga aklat ay tila nagdudulot ng isang kakaibang kalungkutan. Walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Tila ba sanay na siya sa ganitong sitwasyon? Nasaan po ang inyong anak? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay muling bumalik sa akin. Nasa bahay po ng aking nanay, sa kabilang kalye. Ayaw kong nandito siya kapag ano man ito, ang sagot ko. Pilit kong pinanatili ang aking boses na matatag. Ang pagprotekta kay Maya ay ang tanging bagay na mahalaga sa akin ngayon. Mabuti, iyan ay mabuti. Lumingon siya sa akin. Ginoong Salcedo, kailangan niyo pong umupo. Umupo ako. Siya ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang kakaibang autoridad na tila ba siya ang may kontrol sa lahat ng nangyayari. Ang sasabihin ko po sa inyo ay classified. Sa batas, hindi po ninyo pinapayagan na ibahagi ang impormasyong ito kanino man. Hindi sa pulisya, hindi sa inyong pamilya, hindi sa inyong mga kaibigan. Kung lalaguin po ninyo ang restriksyong ito, kayo po ay mapapailalim sa pag-uusig sa ilalim ng Espionage Act. Nauunawaan po ba ninyo? Ang kanyang mga salita ay tila isang suntok sa aking sikmura. Ang bawat salita ay nagdulot ng matinding takot. Ang bawat kataga ay tila bumubulong ng isang seryosong babala. Wala akong naiintindihan. Sabihin niyo lang sa akin kung nasaan ang asawa ko, ang sabi ko. Ang aking boses ay puno ng desperasyon. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas at ang aking mga kamay ay nanginginig. Humugot ng malalim na hininga si Ahente Reyes. Buhay ang inyong asawa. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Para akong binagsakan ng langit. Sa loob ng 11 araw, inihanda ko ang aking sarili para sa pinakamasama. Para sa tawag na magsasabi sa akin na natagpuan na nila ang kanyang bangkay. Para sa bangungot na hindi matatapos. At ngayon, ang babaeng ito ay nagsasabi sa akin na siya ay buhay. Ang mundo ko ay tila umiikot. At ang bawat piraso ng katotohanan ay tila nagkakasalungatan. Ang balita ay sadyang nakakagulat at nakakapagdulot ng halo-halong emosyon. Nasaan siya? Okay lang ba siya? Maaari ko ba siyang makita? Ang aking mga tanong ay lumabas ng sabay-sabay, puno ng pag-asa at pag-aalala. Hindi ko po kayang sabihin sa inyo kung nasaan siya. Ngunit masasabi ko po sa inyo na siya ay ligtas at walang pinsala. Ang kanyang mga salita ay naghatid ng isang munting pag-asa, ngunit mayroon ding matinding sakit. Bakit siya ligtas, ngunit hindi makauwi? Bakit siya walang pinsala, ngunit hindi ko ito maitukita? Kung gayon, bakit? Bakit siya umalis? Bakit hindi siya tumawag? Bakit niya ako hinayaang mag-isip? Ang aking mga salita ay naputol. Ang aking lalamunan ay tila babarado. Ang kirot ng pagdududa at pagkakanulo ay muling bumalik. Ginoong Salcedo, ang boses ni Ahente Reyes ay matatag. Kailangan niyo po akong pakinggan ng mabuti. Ang sasabihin ko po sa inyo ay mahirap pakinggan, ngunit nararapat po kayong malaman ang katotohanan. Huminto siya, nagbigay ng isang maikling pahinga na tila ba inihahanda ang kanyang sarili sa susunod na sasabihin. Ang taong pinakasalan niyo, ang taong iyon ay hindi umiiral. Hindi ko naintindihan. Ang mga salita ay walang kahulugan.
Si Delia ay ang aking asawa, ang ina ng aking anak, ang babaeng nakasama ko sa loob ng 9 na taon, nakasama sa pagkain, bumuo ng buhay. Siya ay totoo, siya ay umiiral. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga yakap, ang kanyang mga halik, lahat ng iyon ay totoo. Ang aming mga alaala, ang aming mga pangarap ay tila isang matibay na pader, ngunit ngayon ay tila nagkakagiba. Ano ang sinasabi ninyo? Ang aking boses ay mahina, puno ng pagkalito. Ang amoy ng lumang papel at kape ay tila lalong nagpapabigat sa aking pakiramdam. Ang mundo ko ay umiikot at ang bawat piraso ng katotohanan ay tila nagkakasalungatan. Anong klasing lihim pa kaya ang itinatago sa akin? At paano ko haharapin ang katotohanan na unti-unting bumubukas sa akin? Ang mga tanong na ito ay tila isang mabigat na pasanin na ngayon ay daladala ko. Ang bawat sandali ay puno ng pagkabahala at ang pag-asa ay tila isang malayo ng bituin. Unti-unting inilatag ni Ahente Reyes ang buong kwento ng pagkatao ni Delia. Ang tunay niyang pangalan ay Mara Elena Sanchez at siya ay isang inampon ng gobyerno at sinanay bilang isang intelligence operative. Ang buhay nilang mag-asawa ay binuo sa isang misyon, isang sadyang panlilinlang na nagdulot ng matinding kirot kay Rafi. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang asawa ay nabaligtad na nag-iwan sa kanya ng kalituhan, galit at isang pakiramdam ng malalim na pagkakanulo. Umupo si Ahente Reyes sa tapat ko. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit ang kanyang mga salita ay tila bumubuo ng isang bagong mundo. Isang mundo na puno ng lihim at panlilinlang. Ang sala na dati ay puno ng alaala ng aming pagmamahalan ay ngayon ay nababalutan ng isang mabigat na katotohanan. Ang bawat piraso ng aming muebles, ang bawat palamuti ay tila bumubulong ng mga alaala na ngayon ay may bagong kahulugan. Ang babaeng kilala nyo bilang Delia Alcantara Salcedo ay ipinanganak na Mara Elena Sanchez. Naulila siya sa edad na 8 nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Ang bahaging iyon ng kanyang kwento ay totoo, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at direktang bumulusok sa aking puso. Ang bahaging iyon, ang kwentong isang batang naulila, ay isa sa mga unang bagay na nagbigkis sa amin. Naalala ko pa kung paano ko siya inalo, kung paano ko hinawakan ang kanyang kamay habang sinasabi niya ang kanyang nakaraan. Ang kwentong iyon ay nagpapakita ng kanyang pagiging matatag, ng kanyang kakayahang bumangon sa gitna ng trahedya. Ngayon, ang bahaging iyon ay tila naging isang maliit na piraso ng katotohanan sa isang malaking kasinungalingan. Ngunit hindi siya pinalaki ng isang tiyahin sa Tagaytay. Inilagay siya sa isang programa ng gobyerno para sa mga lubhang matatalinong bata, isang programa na idinisenyo upang tukuyin at sanayin ang mga magiging intelligence operative. Ang mga salitang iyon ay tila mga yelo na dahan-dahang tumutunaw sa aking puso, nag-iiwan ng isang malamig na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang programa ng gobyerno, isang pangkatin na malayo sa aking mundo, ay tila humubog sa kanya sa isang paraan na hindi ko kailanman inakala. Intelligence operative, ibig ninyong sabihin, ang sabi ko, ang aking boses ay halos pabulong na. Ang aking lalamunan ay tila barado, at ang bawat salita ay lumabas ng may hirap. Ibig kong sabihin, siya ay nirecruit ng NSA sa edad na 22. Ginugol niya ang sumunod na dekada sa pagtatrabaho ng lihim sa iba't ibang kapasidad, nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga banta sa pambansang seguridad. Siya ang isa sa aming pinakamahalagang asset. Pakiramdam ko ay lumiliko ang sahig sa ilalim ko. Ang amoy ng lumang kahoy at mga aklat ay tila nagdudulot ng isang kakaibang kalungkutan. Ang bawat piraso ng aming buhay ay tila nagkakasala sa akin, at ang kawalan ng anumang lead ay lalong nagpapahirap sa aking kalooban. Ang bigat ng impormasyong iyon ay sadyang nakakapanlumo. Sinasabi niyo po bang ang asawa ko ay isang espiya? Ang tanong na iyon ay lumabas sa aking bibig, puno ng galit at pagkalito. Ang sinasabi ko po ay ang inyong asawa ay isang undercover operative na itinalaga upang lumikha ng isang bagong pagkakakilanlan at magtatag ng isang buhay na magsisilbing malalim na cover
para sa pangmatagalang operasyon ng pagsubaybay. Ang bawat salita ay tila isang matalim na saksak sa aking puso na nagpapahirap sa bawat hininga. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapaliwanag ng lahat, ngunit lalong nagpapagulo sa aking isip. Pagsubaybay ng ano? Ang tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa galit. Nag-aalangan si Ahente Reyes. Ang kanyang mga mata ay tila nag-iisip. Sinusukat ang kanyang susunod na sasabihin. Nang inyo, Ginoong Salcedo, napuno ng katahimikan ng silid, narinig ko ang tibok ng aking sariling puso, ang tiktak ng orasan sa dingding, ang malayo ng tunog ng trapiko sa labas ng kalsada. Ako? Bakit ako susubaybayan ng gobyerno? Ang tanong na iyon ay hindi ko maintindihan. Bakit ako, isang simpleng arkitekto, isang lalaking nagmamahal sa kanyang pamilya, ay magiging target ng isang ahensya ng gobyerno? Ang pag-iisip na iyon ay sadyang nakakapanlumo. Ang inyong kumpanya, ang Salcedo Architecture, ay may mga kontrata sa ilang defense contractor. Ang ilan sa mga kontratang iyon ay may kinalaman sa sensitibong proyekto ng infrastruktura. Nagpakita ang mga dayuhang intelligence service ng interes na makakuha ng access sa mga proyektong iyon sa iba't ibang paraan. Kaya, ipinadala ninyo ang aking asawa. Ipinadala ninyo ang isang ahente upang espiyahan ako, upang subaybayan ako, upang matiyak na walang dayuhang aktor ang susubok na i-recruit ako o ikompromiso ang aking trabaho. Iyon ay isang pag-iingat, hindi isang akusasyon. Ang kanyang mga paliwanag ay tila nagbibigay ng lohika, ngunit hindi nito nabawasan ang aking sakit. Tumayo ako, nagsimulang maglakad-lakad. Ang aking mga hakbang ay mabibigat, puno ng galit at pagkabigo. Kaya ang lahat ay kasinungalingan. Ang buong pagsasama namin ay kasinungalingan. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay sadyang masakit, na parang sinaksak ako sa likod ng isang taong pinakamamahal ko. Ang bawat sandali ng aming nakaraan ay tila nagbabago ang kahulugan. Hindi po. Ang boses ni Ahente Reyes ay bahagyang lumambot. Iyan ang kailangan ninyong intindihin, Ginoong Salcedo. Si Mara ay itinalaga upang subaybayan kayo, ngunit ang nangyari sa pagitan ninyo, ang relasyon, ang pag-ibig, ang inyong anak, hindi iyon bahagi ng misyon. Ang kanyang mga salita ay tila nagbibigay ng isang munting pag-asa, isang pag-asa na ang aming pagmamahalan ay hindi rin isang kasinungalingan. Ang pahayag na iyon ay tila isang balikat na maaari kong sandalan sa gitna ng aking kalituhan. Paano niyo po malalaman yan? Ang aking boses ay puno ng pagdududa. Dahil sinabi niya sa amin ng maraming beses sa loob ng maraming taon, humiling siya na alisin sa assignment. Sinabi niya na ang kanyang damdamin ay nakompromiso, na hindi niya kayang panatilihin ang propesyonal na distansya at tinanggihan namin ang mga kahilingan iyon. Ang kanyang mga salita ay tila nagbibigay ng isang munting pag-asa, isang pag-asa na ang aming pagmamahalan ay hindi rin isang kasinungalingan. Ang kanyang pagtatangka na umalis ay nagpakita ng kanyang tunay na damdamin. Tinanggihan ninyo? Siya ay napakahalagang asset upang alisin. Ang kanyang cover ay perpekto. Ang kanyang access ay walang kaparis, at sa panahong iyon, may anak na kayo sa kanya. Isang anak na nagsilbing karagdagang cover at nagbigay sa kanya ng mas malalim na integrasyon sa inyong buhay. Si Maya ay bahagi ng inyong cover story? Ang tanong na iyon ay sumira sa aking puso. Ang aking munting anghel, ang aming pinakamamahal na anak, ay naging isang kasangkapan lamang sa kanilang misyon. Ang ideyang iyon ay sadyang nakakapanlumo. Hindi po planado si Maya, ngunit nang siya ay ipinanganak, naging isang kadahilanan siya sa mga desisyon sa operasyon. Huminto si Ahente Reyes. Ginoong Salcedo, alam kong mahirap itong pakinggan, ngunit kailangan ninyong intindihin. Minahal kayo ni Mara. Minahal niya ang inyong anak, iyon ay totoo. Ang kanyang mga salita ay tila isang balsamo sa aking sugatang puso. Isang kumpirmasyon ng aking sariling pagkatao na unti-unting ginugutay ng pagdududa. Ang tunay na pag-ibig na akala ko ay nawala na ay tila bumalik. Ang lahat ng ito ay sadyang masakit, nakakalito at puno ng pagkakanulo. Ang babaeng pinakamamahal ko,
Ang ina ng aking anak ay isang ahente ng gobyerno na itinalaga upang espiyahan ako. Ngunit sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, sinabi niya na ang kanyang pag-ibig sa akin ay totoo. Paano ko haharapin ang katotohanan ito? Paano ko paghihiwalayin ang kasinungalingan at ang katotohanan? Ang tanong na ito ay tila isang mabigat na pasanin na ngayon ay daladala ko, at ang mga sagot ay tila napakalayo pa. Anong klaseng kinabukasan ang naghihintay sa akin at kay Maya sa gitna ng lahat ng ito? Ipinahayag ni Ahente Reyes na ang tunay na pag-ibig ni Mara, Delia, para kay Rafi at Maya ay sadyang totoo, ngunit ito rin ang dahilan ng kanyang pag-alis. Dahil sa isang operasyon na nagkamali, nalantad ang kanyang pagkatao bilang ahente at upang protektahan ang kanyang pamilya mula sa matinding banta, napilitan siyang umalis at magtago sa ilalim ng utos ng NSA. Isang mapait na sakripisyo na nagbigay ng kalungkutan ngunit proteksyon sa kanyang minamahal. Iyon din ang dahilan kung bakit siya kailangang umalis, ang sabi ni Ahente Reyes. Ang kanyang tinig ay naghatid ng isang bagong kirot sa aking puso. Huminto ako sa paglakad. Ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang aming pag-ibig na akala ko ay ang aking kaligtasan, ay ngayon ay naging dahilan ng aming paghihiwalay. Ang hangin sa sala ay tila naging mabigat at ang bawat hininga ay puno ng pagkabahala. Ang aking mundo ay tila umiikot at ang aking pag-iisip ay nagulo. 11 araw na ang nakakaraan, isang intelligence operation ang nagkamali. Isang dayuhang operatiba na nagngangalang Nikolai Vulov ang nakakuha ng impormasyon na nagpakilala kay Mara bilang isang ahente ng Amerika. Nang malantad ang kanyang cover, ang lahat ng konektado sa kanya ay naging target. Kasama kayo, kasama ang inyong anak, ang paliwanag niya. Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na hampas sa aking mukha. Ang pangalan, Nikolai Vulov, ay tila isang anino na lumukob sa aming pamilya, isang babala ng paparating na kapahamakan. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas, at ang aking mga kamay ay nanginginig. Kaya, umalis siya upang protektahan kami, ang sabi ko. Ang aking boses ay halos pabulong na. Ang katotohanan iyon ay nagdulot ng isang matinding sakit, isang sakit na hindi ko kailanman inakala. Ang babaeng pinakamamahal ko ay nagpakasakit upang iligtas kami. Ang ideyang siya ay nag-iisa sa gitna ng panganib ay sadyang nakakapanlumo. Umalis siya dahil inutusan namin siya. Wala siyang pagpipilian. Kung nanatili siya, ang mga tao ni Vulov ay susunod sa inyong lahat. Sa pamamagitan ng paglaho, inilaya niya ang kanilang atensyon sa inyo at pinayagan kaming i-neutralize ang banta. Ang kanyang mga salita ay tila nagbibigay ng isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na ang aming pagmamahalan ay hindi rin isang kasinungalingan. Ang kanyang paglisan ay hindi isang pagtalikod, kundi isang pagpapakasakit para sa aming kapakanan. Neutralize? Ano po ang ibig sabihin niyan? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pagtataka. Ang terminong iyon ay tila nagtatago ng isang bagay na mas malalim. Si Vulov ay nahuli 2 araw na ang nakakaraan. Ang kanyang network ay nabuwag. Ang agarang banta sa inyo at sa inyong anak ay naalis na. Umupo ako muli. Ang aking mga binti ay tila ayaw nang gumana. Ang bigat ng lahat ng impormasyong iyon ay sadyang nakakapanlumo. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang munting pag-asa na muling sumisilay sa aking puso. Ang balita na ligtas na kami ay nagdulot ng kakaibang ginhawa, ngunit mayroong isang malaking butas sa aking puso. Kung wala na ang banta, kung gayon, makakabalik na siya. Makakauwi na siya, ang sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pag-asa. Ang ideya na muling makakasama si Delia, na ang aming pamilya ay muling mabubuo, ay sadyang nakakapagbigay sigla. Iyon ang tanging bagay na naisip ko, ang tanging pangarap na aking pinanghawakan. Tahimik si Ahente Reyes sa mahabang sandali. Ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri ang bawat ekspresyon ko. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang kakaibang kaba, isang pakiramdam na mayroong isang bagay na seryoso ang kanyang sasabihin. Ang katahimikan na iyon ay tila isang mahabang paghihintay. Patawad po, Ginoong Salcedo.
hindi po siya makakabalik. Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na hampas sa aking mukha, isang matalim na saksak sa aking puso. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ang lahat ng aking pinagkatiwalaan ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang mundo ko ay muling bumaliktad at ang aking pag-iisip ay nababalutan ng kalituhan. Ang pangarap ko ay gumuho sa isang iglap. Bakit hindi? Sinabi niyo na neutralisado na ang banta. Ang aking boses ay puno ng galit at pagkabigo. Si Vulov ay isang operatiba. Mayroon pang iba. Ang pagkakakilanlan ni Mara bilang isang ahente ng Amerika ay alam na ngayon ng maraming dayuhang intelligence service. Kung babalik siya sa kanyang dating buhay, ilalagay niya kayo at ang inyong anak sa panganib muli. Ilalagay niya ang kanyang sarili sa panganib. Ang tanging paraan upang panatilihing ligtas kayong lahat ay para manatili siya sa pagtatago ng permanente. Permanente? Ibig niyo pong sabihin ay hindi ko na siya makikita kailanman? Ang tanong na iyon ay tumatakbo sa aking isip, isang tanong na walang sagot. Ang kanyang mga salita ay tila isang kumpirmasyon ng aking bangungot. Ang ideyang iyon ay sadyang nakakapanlumo. Ang ibig kong sabihin, ang babaeng kilala ninyo bilang Delia Salcedo ay wala na. Hindi na siya maaaring umiral. Si Mara Elena Sanchez ay ililipat, bibigyan ng bagong pagkakakilanlan, itatalaga sa mga bagong tungkulin. Wala kayong kontak sa kanya. Hindi iyan, hindi ninyo lang basta pwedeng, ang aking mga salita ay naputol. Ang aking lalamunan ay tila babarado. Ang kawalan ng kapangyarihan ay sadyang masakit. Ginoong Salcedo. Lumapit si Ahente Reyes. Alam kong hindi ito ang gusto ninyong marinig, ngunit humiling si Mara na sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Humiling siya na sabihin ko sa inyo na ang 9 na taon ninyong pagsasama ay ang pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Humiling siya na sabihin ko sa inyo na ang pagmamahal sa inyo at kay Maya ay ang tanging tunay na bagay na kanyang ginawa. At humiling siya na ibigay ko ito sa inyo. Inabot niya ang kanyang jacket at kinuha ang isang sobre. Simple puti, walang address ng nagpadala, ang aking pangalan ay nakasulat sa harap sa sulat kamay na makikilala ko kahit saan. Sulat kamay ni Delia. Sulat kamay ni Mara. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang kinukuha ko ang sobre. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas at ang aking pag-iisip ay nagulo. Isinulat niya ito bago siya umalis. Alam niyang hindi siya makakapagpaalam ng personal. Maaari ko ba itong basahin ngayon? Ang aking boses ay halos pabulong na. Nasa sa inyo yan, ngunit dapat ko kayong bigyan ng babala. Hindi nito mapapagaan ang sitwasyon. Wala nang makakapagpagaan sa sitwasyon, ang sabi ko. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Tumayo siya. Nasabi ko na ang ipinunta ko, ipapaalam sa pulisya na natagpuan ang inyong asawa at umalis siya ng kusa dahil sa personal na dahilan. Hindi sasabihin ang katotohanan. Para sa mundo, iniwan ni Delia Salcedo ang kanyang pamilya. Malilinis ang inyong pangalan, ngunit ang inyong asawa ay maaalala bilang isang babaeng umalis. At kailangan kong mamuhay sa ganoon? Hayaan ang lahat na isipin na umalis lang siya? Ang sakit na iyon, ang pakiramdam na ang kanyang pangalan ay dalahin ang isang kasinungalingan, ay sadyang masakit. Ang kanyang reputasyon ay masisira at hindi ko siya kayang ipagtanggol. Kailangan ninyong protektahan ang inyong anak. Kailangan ninyong bigyan siya ng pagkakataon sa isang normal na buhay at ibig sabihin niyan ay ang pagtatago ng katotohanan. Lumakad siya patungo sa pinto. Patawad po, Ginoong Salcedo. Tunay, alam kong kulang ang dating iyan. Umalis siya. Naiwan akong mag-isa sa sala. Hawak ang isang sobre na naglalaman ng huling salita ng aking asawa sa akin. At nagsimula akong magbasa. Ang bawat salita ay tila isang huling hininga. Isang huling paalam, ang aking mundo ay gumuho sa aking mga kamay at ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang kasinungalingan. Sa gitna ng gulo, may isang munting pag-asa na ang pag-ibig ay mananatili sa kabila ng lahat. Anong klaseng kinabukasan ang naghihintay sa akin
at kay Maya sa gitna ng lahat ng ito. Hawak ang huling liham mula kay Mara, Delia. Binasa ni Rafi ang kanyang mga salita na puno ng pagsisisi, pagpapaliwanag at walang hanggang pag-ibig. Inamin ni Mara ang kanyang tunay na pagkatao at ang misyon, ngunit idiniin na ang kanilang pagmamahalan at ang pamilya nila kay Maya ay tunay. Ipinahayag din niya ang isang kahon na nakabaon sa likod bahay na naglalaman ng mga tunay na alaala niya. Ang liham ay nagdulot ng halo-halong emosyon kay Rafi, mula sa galit hanggang sa pag-unawa. Hawak ko ang sobre, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang puting papel ay tila mabigat, puno ng mga hindi pa nababasang salita, mga salitang nagtatago ng buong katotohanan ng aming buhay. Umupo ako sa sofa, ang amoy ng lumang kahoy at mga aklat ay tila nagdudulot ng isang kakaibang kalungkutan. Pinitas ko ang sobre ng dahan-dahan, ang bawat galaw ay tila nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali. Ang kanyang sulat kamay, na pamilyar, ay tila bumubulong ng kanyang presensya, isang huling pag-uusap sa pagitan namin. Nagsimula akong magbasa. Aking pinakamamahal na Rafi, hindi ko alam kung paano isusulat ang liham na ito. Sinimulan ko ito ng 100 beses at sa bawat pagkakataon, ang mga salita ay tila mali. Paano mo ipapaliwanag ang 9 na taon ng kasinungalingan sa isang taong mahal mo higit sa lahat? Ang bawat pagtatangka ay tila nagpapahirap lalo sa akin. Sisikapin kong magsimula sa katotohanan. Ang pangalan ko ay Mara Elena Sanchez. Ipinanganak ako noong 1986 sa isang maliit na probinsya sa Quezon. Namatay ang aking mga magulang noong 8 taong gulang ako. Ang bahaging iyon ay totoo. Ngunit ang lahat ng iba pa na sinabi ko sa iyo ay isang cover story, isang kathang isip na idinisenyo upang lumikha ng isang tao na kayang magkasya ng walang putol sa iyong buhay. Ang bawat detalye ng aking nakaraan, maliban sa trahedya, ay sadyang binuo. Itinalaga ako upang subaybayan ka. Ang iyong kumpanya ay may mga kontrata na interesado sa mga dayuhang intelligence service at gusto ng NSA ang isang tao sa loob upang tiyakin na hindi ka makompromiso. Iyan ang aking misyon. Iyan ang dapat sanang tanging bagay sa pagitan natin. Ngunit pagkatapos ay nakilala kita. Naalala mo ba ang una nating pag-uusap? Ito ay sa coffee shop sa kanto ng Mabini at Rizal, iyong may kakilakilabot na pastries at ang magandang tanawin ng parke. Nagbabasa ka ng isang libro tungkol sa sinaunang arkitektura ng Roma at tinanong kita tungkol doon, hindi dahil sa interesado ako sa arkitektura ng Roma, kundi dahil ito ay isang madaling paraan upang magsimula ng isang pag-uusap. Nagsalita ka ng 40 minuto tungkol sa mga arko at aqueduct at ang matematika ng mga dome tungkol sa kung paano naintindihan ng mga Romano ang isang bagay na mahalaga tungkol sa bigat at balanse na sinusubukan nating muling makuha simula noon. Napaka-passionate mo, ganap na lubog sa isang bagay na mahal mo. At naaalala ko na naisip ko, ang lalaking ito ay iba. Ang lalaking ito ay totoo. Dapat sana ay nangangalap ako ng impormasyon. Sa halip, ako ay umiibig. Ang bawat salita mo ay tila musika sa aking pandinig, at ang iyong pagiging totoo ay sadyang nakakabighani. Sa panahong nagpakasal tayo, nabali ko na ang 100 protocol. Nag-file ako ng mga kahilingan na alisin sa assignment. Sinabi ko sa aking mga handler na hindi ko kayang panatilihin ang profesional na distansya. Tinanggihan nila ang bawat kahilingan. Sinabi nilang napakahalaga ko, na ang aking cover ay napakaganda, na kailangan kong manatili. Kaya nanatili ako at bumuo ako ng buhay kasama ka. Isang tunay na buhay na may tunay na damdamin. Kahit na ang pundasyon ay gawa sa mga kasinungalingan. Ang bawat araw na kasama ka ay tila isang panaginip na ayaw kong matapos, ngunit laging mayroong isang tinik ng katotohanan na nagpapaalala sa akin ng aking lihim. Nang ipanganak si Maya, alam kong hindi na ako kailanman makakaalis. Hindi dahil sa misyon. Sa panahong iyon, halos hindi ko na naaalala ang misyon, kundi dahil sa kanya, dahil sa iyo, dahil sa pamilyang aming nabuo ng magkasama. Ang aming pamilya
ay naging aking mundo, at ang pagnanais na protektahan kayo ay higit pa sa anumang misyon. Alam kong galit ka sa akin ngayon. Alam kong pakiramdam mo ay nalinlang ka, minanipula, ginamit, at may karapatan kang maramdaman ang mga bagay na iyon. Nagsinungaling ako sa iyo sa loob ng 9 na taon. Hinayaan kitang maniwala sa isang tao na hindi umiiral. Ngunit Rafi, ang pag-ibig ay totoo. Bawat halik, bawat tawa, bawat tahimik na sandali na pinagmamasdan si Maya na natutulog, iyon ay ako. Ang tunay na ako. Ang taong maaaring ako kung binigyan ako ng ibang buhay. Ang pag-ibig na iyon ay hindi isang kasinungalingan. Ito ay isang katotohanan na umusbong sa gitna ng panlilinlang. Kailangan ko nang umalis ngayon. May mga taong gustong saktan ka at si Maya upang makapunta sa akin. At ang tanging paraan upang panatilihing ligtas kayo ay ang maglaho. Sa panahong mababasa mo ito, nasa isang malayong lugar ako na may bagong pangalan at bagong mukha, nagsisimula muli. Hindi ako hihiling na hintayin mo ako. Hindi ako hihiling na patawarin mo ako. Hihiling lang ako ng isang bagay. Sabihin mo kay Maya ang tungkol sa inang nagmamahal sa kanya. Hindi ang espiya, hindi ang ahente, hindi ang babaeng nagsinungaling. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa babaeng nagbasa sa kanya ng mga kwentong pambata at hinalikan ang kanyang mga gasgas na tuhod at niyakap siya kapag natatakot siya sa kulog. Ang babaeng iyon ay totoo, Rafi. Siya ang pinakamagandang bahagi ko. Mahal kita. Lagi kitang mamahalin at patawad sa lahat. Mara, may isang kahon na nakabaon sa likod bahay sa ilalim ng puno ng mangga kung saan mahilig maglaro si Maya. Sa loob nito ay ang lahat ng totoo tungkol sa akin. Mga litrato mula sa aking pagkabata, mga liham mula sa aking mga magulang, ang ilang tunay na bagay na nailigtas ko mula sa aking dating buhay. Gusto kong mapunta kay Maya ang mga ito balang araw. Gusto kong malaman niya kung saan siya nanggaling. Binasa ko ang liham ng 12 beses ng gabing iyon. Bawat pagbasa ay nagdudulot ng iba't ibang emosyon. Una ay galit, pagkatapos ay pagluluksa, pagkatapos ay isang bagay na halos tulad ng pag-unawa. Nagsinungaling siya sa akin. Sa loob ng 9 na taon, namuhay siya ng doble buhay. Itinago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, nagkunwari na iba. Ngunit minahal din niya ako. Ang bahaging iyon ay totoo. Ang pag-ibig na iyon ay hindi isang kasinungalingan. Ito ay isang katotohanan na umusbong sa gitna ng panlilinlang. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin sa hapagkainan. Ang paraan ng kanyang paghawak sa aking kamay sa panahon ng mahihirap na pag-uusap. Ang paraan ng kanyang pag-iyak nang ipanganak si Maya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha habang bumubulong siya. Siya ay perpekto. Siya ay ganap na perpekto. Ang mga sandaling iyon ay hindi pagganap. Sila ang katotohanan na dumudugo sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Ang kanyang pagmamahal ay tila isang ilog na umaagos sa gitna ng malawak na disyerto ng kasinungalingan. Nagpunta ako sa likod bahay ng gabing iyon. Naghukay sa ilalim ng puno ng mangga gamit ang pala sa hardin, nanginginig ang aking mga kamay, ang aking mga mata ay malabo sa luha. Ang lupa ay malambot at ang bawat paghukay ay tila naglalabas ng mga alaala. Ang kahon ay eksaktong kung saan niya sinabi. Metal, waterproof, selyado ng combination lock. Ang combination ay kaarawan ni Maya. Isang detalye na alam niyang maiintindihan ko. Sa loob ay mga litrato. Isang maliit na batang babae na may maitim na buhok at seryosong mga mata na nakatayo sa pagitan ng 2 matatanda na malamang ay ang kanyang mga magulang. Mga liham na nakasulat sa kupas na tinta mula sa isang ina sa isang anak na babae na puno ng pag-ibig at payo at pag-asa para sa hinaharap. Isang pinindot na bulaklak, isang charm bracelet, isang lumang kopya ng Anne of Green Gables na may pangalan ng bata na nakasulat sa loob ng pabalat, Mara Elena Sanchez. Ito ang mga piraso ng isang buhay na nabura. Ang ebidensya na ang babaeng mahal ko ay dati ng isang tunay na tao na may tunay na kasaysayan bago siya binago ng gobyerno sa ibang tao. Ang mga bagay na ito
ay nagpatunay sa kanyang pagkatao sa kabila ng lahat ng lihim. Inilagay ko ang kahon sa aking aparador. Ibibigay ko ito kay Maya balang araw, kapag sapat na siya upang maintindihan, kapag handa na akong ipaliwanag. Ngunit ng gabing iyon, umupo lang ako sa dilim at nagluksa. Para kay Delia, na hindi kailanman umiral, para kay Mara, na hindi ko kailanman makikilala, at para sa buhay na binuo namin ng magkasama. Isang magandang kasinungalingan na sa wakas ay gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong imposibilidad. Ang liham na iyon ay hindi lamang isang paalam, kundi isang paalala rin na ang pag-ibig ay kayang lumampas sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng hadlang. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kadiliman, mayroong isang maliit na sinag ng liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Ano kaya ang susunod na mangyayari? At paano ako magpapatuloy sa buhay na may ganitong lihim? Ang mga tanong na ito ay tila lumulutang sa hangin, naghihintay ng mga sagot. Sa paglipas ng panahon, natutong mamuhay si Rafi at Maya sa katotohanang may isang lihim. Ang pulisya ay isinara ang kaso at unti-unting bumalik ang mga kaibigan. Mahirap man ipaliwanag kay Maya ang pagkawala ng kanyang ina, pilit itong ginawa ni Rafi sa paraang maiintindihan niya. Isang araw, sa isang soccer practice, nasilayan ni Rafi si Mara, isang maikling sandali na nagbigay ng kapayapaan at kumpirmasyon ng patuloy na pag-ibig. Ang kwento ay nagtatapos sa isang mapait na pagtanggap ng isang buhay na may lihim, ngunit puno ng pag-ibig at pag-asa para sa kinabukasan. Ang mga araw pagkatapos ng pagbisita ni Ahente Reyes ay sadyang kakaiba, puno ng halo-halong emosyon. Gaya ng kanyang sinabi, ipinaalam sa pulisya na natagpuan na ang aking asawa at umalis siya ng kusa dahil sa personal na dahilan. Tinawagan ako ni Inspector Ramos, ang kanyang boses ay maingat na neutral. Ginoong Salcedo, lumilitaw po na pinili ng inyong asawa na umalis ng mag-isa. Isinasara na po namin ang kaso ng nawawalang tao. At iyon na po iyon? Walang paliwanag? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagdududa. Hindi po kami privy sa mga detalye. Ang mga autoridad ng federal ang umako na. Patawad po. Alam kong hindi ito ang pagtatapos na inyong inaasahan, ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkaawa. Pagtatapos, isang kakaibang salita para sa isang sitwasyon na hinding-hindi kailanman magsasara ng tuluyan. Ang sugat ay malalim at ang paghilom ay tila napakalayo pa. Ang aming bahay, na dati ay sentro ng balita, ay unti-unting bumalik sa dati nitong katahimikan. Ang mga reporter ay nagsiimpake at umalis sa loob ng ilang oras pagkatapos ng anunsyo. Bigla, hindi na ako kawili-wili. Isa na lang akong lalaki na iniwan ng asawa. Malungkot, ngunit hindi karapat-dapat sa balita. Hindi sulit ang mga satellite truck at camera crew. Ang aming lansangan ay muling naging tahimik. Ang mga kapitbahay ay unti-unting bumalik sa kanilang normal na pamumuhay, ngunit ang tingin sa kanilang mga mata ay mayroon pa ring bahid ng pagtataka at pagdududa. Nagsimulang tumawag muli ang aking mga kaibigan. Si Mang Tonyo ay nagpadala ng text. Pasensya na at naglaho ako, pre. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan. Ipaalam mo lang kung may kailangan ka. Si Aling Nena, kaibigan ni Delia, ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng maluha-luhang paghingi ng tawad. Hindi ako makapaniwala na basta na lang siya aalis, patawad sa kung paano kita trinato. Tinanggap ko ang kanilang paghingi ng tawad, ang kanilang mga dalang pagkain, ang kanilang mga awkward na pagtatangka na magbigay ng ginhawa. Hindi ko sinabi sa kanila ang katotohanan. Hindi ko kaya. Para sa mundo, si Delia Salcedo ay isang babaeng iniwan ang kanyang pamilya. Isang babala, isang misteryo na walang solusyon. Tanging ako lang ang nakakaalam ng tunay na kwento at dadalhin ko ang lihim na iyon sa buong buhay ko. Ang pagtatago ng katotohanan ay tila isang mabigat na pasanin, ngunit ito ay kailangan para sa kaligtasan ng aming pamilya.
Ang bawat ngiti ko ay tila mayroong tinatago. Ang pagpapaliwanag kay Maya ang pinakamahirap na pag-uusap na aking naranasan. Siya ay 8 taong gulang. 11 araw siyang nagtatanong kung nasaan si Mommy. Pinagmamasdan ng mga estranghero na may mga kamera na nagkakampo sa labas ng aming bahay. Naririnig ang mga bulong-bulungan na humihinto sa tuwing papasok siya sa isang silid. Paano mo ipapaliwanag sa isang bata na ang kanyang ina ay hinding-hindi na babalik? Hindi dahil patay na siya, hindi dahil tumigil na siya sa pagmamahal sa kanya, kundi dahil sa mga dahilan na masyadong komplikado at mapanganib upang ganap na ipaliwanag. Pinili ko ang aking mga salita ng maingat. Ang pagpili ng bawat salita ay tila nagdala ng malaking bigat. Maya, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol kay Mommy. Tumingin siya sa akin gamit ang kanyang mga seryosong mata. Mga mata ni Mara, napagtanto ko ngayon. Uuwi na ba siya? Hindi, Sinta. Hindi na siya uuwi. Ang bawat salita ay tila isang matalim na saksak sa aking puso. Bakit? Dahil may mga masasamang tao na gustong saktan siya. At upang panatilihing ligtas tayo, upang panatilihing ligtas ka, kinailangan niyang pumunta sa isang malayong lugar kung saan hindi nila siya mahahanap. Ang aking boses ay nanginginig, pilit kong pinipigilan ang aking mga luha. Pero bakit hindi tayo pwedeng sumama sa kanya? Dahil kung gayon, hahanapin din tayo ng mga masasamang tao. At ayaw ni Mommy iyon. Gusto niya na ligtas ka, na lumaki ka dito, na magkaroon ng isang normal na buhay. Tahimik si Maya sa mahabang sandali. Ang kanyang inosenteng mukha ay puno ng pagtataka at kalungkutan. Mahal pa rin niya ako. Hinila ko siya sa aking kandungan, niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal ka niya higit sa lahat sa mundo. Kaya siya umalis dahil mahal ka niya ng sobra na gagawin niya ang lahat upang panatilihing ligtas ka, kahit na nangangahulugan iyon ng pagiging malayo sa iyo. Makikita ko pa ba siya ulit? Nag-aalangan ako. Ang tapat na sagot ay marahil hindi. Ang katotohanan ay masyadong komplikado para maintindihan ng isang 8 taong gulang. Hindi ko alam, Sinta. Siguro balang araw kapag mas ligtas na ang mga bagay. Ngunit sa ngayon, kailangan nating maging matapang. Kailangan nating alagaan ang isa't isa. Dahan-dahan siyang tumango. Daddy. Opo? Namimiss ko siya. Alam ko, anak. Namimiss ko rin siya. Umupo kami ng matagal. Niyakap ang isa't isa. Umiiyak ng magkasama. Nagsisimula sa mahabang proseso ng pag-aaral na mamuhay nang wala siya. Ang bawat sandali ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng pagmamahalan na nagbibigay ng lakas. 2 taon na ang lumipas simula noong Martes na iyon. Ako ay 44 na ngayon, nakatira pa rin sa parehong bahay, pinapatakbo pa rin ang aking architecture firm, gumising pa rin sa ilang umaga, umaasa na makikita si Delia, si Mara sa tabi ko sa kama. Ang pagluluksa ay hindi nawawala. Nagbabago ito, lumalambot, nagiging isang bagay na kaya mong dalhin sa halip na isang bagay na nagdadala sa iyo. Ngunit laging naroon isang tahimik na kirot sa ilalim ng ibabaw ng pang-araw-araw na buhay. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango ay tila nasa hangin pa rin. Si Maya ay 10 taong gulang na. Siya ay nasa ika-4 na baitang, naglalaro ng soccer, nagkakaroon ng mga kaibigan, lumalaki ng mas mabilis kaysa sa aking kayang subaybayan. Nagtatanong pa rin siya tungkol sa kanyang ina minsan, hindi na madalas ngayon. Ngunit ang mga tanong ay dumarating pa rin. Daddy, sa tingin mo ba okay si Mommy? Sa tingin ko, Sinta. Sana. Sa tingin mo ba iniisip niya tayo araw-araw? Hindi ko alam kung totoo iyan. Hindi ko alam anything tungkol sa kung ano ang hitsura ng buhay ni Mara ngayon. Kung nasaan siya, anong pangalan ang ginagamit niya, kung siya ay masaya o malungkot o pareho. Nilinaw ni Ahente Reyes na walang kontak, walang update, walang paraan upang malaman kung ang babaeng mahal ko ay buhay o patay. Ngunit pinipili kong maniwala na iniisip niya kami. Pinipili kong maniwala na sa anumang buhay na kanyang pinaninirahan ngayon, dinadala pa rin niya kami.
Iyan ang tanging bagay na nagpapadali sa lahat ng ito. Iyan ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Noong nakaraang buwan, may nangyari. Sinusundo ko si Maya sa soccer practice nang mapansin ko ang isang babae na nakatayo sa gilid ng field. Siya ay nakasuot ng baseball cap na nakababa sa kanyang mga mata. Salamin sa araw, sa kabila ng maulap na kalangitan, hindi kapansin-pansing damit na tila idinisenyo upang tulungan siyang makasama sa kapaligiran. Ngunit may isang bagay tungkol sa kanyang pagtayo, ang anggulo ng kanyang mga balikat, ang pagtabingi ng kanyang ulo ay sadyang pamilyar. Huminto ako sa paglalakad, nakatitig. Pinagmamasdan niya si Maya na tumatawa kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan, ganap na walang kamalayan. Pagkatapos ay bahagyang lumingon ang babae at sa isang sandali nagtagpo ang aming mga mata. Huminto ang tibok ng aking puso. Siya iyon. Hindi ko alam kung paano ko nalaman. Iba ang kanyang buhok, mas maikli at mas maputi kaysa kay Delia. Ang kanyang mukha ay bahagyang nakatago, ngunit ang isang bahagi ko, isang malalim na instinct na lumalampas sa luhika, ay agad siyang nakilala. Hinawakan niya ang aking tingin sa loob ng eksaktong 3 segundo. Pagkatapos ay ngumiti siya, isang maliit na malungkot na ngiti na nagsasabing, "Lahat ng salita ay hindi kayang ipahayag. Okay lang ako. Nagbabantay ako. Mahal pa rin kita." She turned and walked away. Nawala sa kanto ng gusali ng paaralan bago pa ako makatapak. Nakatayo ako, naninigas, ang aking puso ay kumakabog, ang aking mga mata ay napuno ng luha. Buhay siya. Naroon siya. Binabantayan niya kami mula sa anumang anino na kanyang pinaninirahan ngayon. Hindi ko siya sinundan, hindi ko sinubukang hanapin siya. Naiintindihan ko sa wakas na ito na ang magiging relasyon namin ngayon. Mga sulyap, mga sandali, isang pag-ibig na umiiral sa pagitan ng ordinaryong buhay. Nang tumakbo si Maya sa akin, maputik at masaya, dinampot ko siya at niyakap ng mahigpit. "Ano ang nangyari, Daddy? Umiiyak ka." "Walang nangyari, Sinta. Mahal na mahal lang kita." "Mahal din kita, Daddy." Dinala ko siya sa kotse, sumulyap muli sa kanto kung saan naglaho si Mara. Nawala siya. Ngunit narito pa rin siya sa isang paraan. At siguro, sapat na iyon. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Alam kong hindi ito ang kwento na inyong inaasahan. Kapag nawawala ang isang asawa, karaniwang ang asawang lalaki ang sinuspetsahan o ang asawa ang biktima. Ang mga malinis na kategorya ng krimen at parusa, kontrabida at bayani. Ngunit ang buhay ay hindi laging ganoon kasimple. Ang aking asawa ay isang espiya, isang operatiba ng NSA na itinalaga upang subaybayan ako at natapos sa pag-ibig sa akin sa halip. Namuhay siya ng dobleng buhay sa loob ng 9 na taon, nagsisinungaling sa akin araw-araw at minamahal ako araw-araw. Nang malantad ang kanyang cover, mayroon siyang pagpipilian, manatili at ilagay kami sa panganib o umalis at panatilihing ligtas kami. Pinili niyang umalis. Pinili niyang maglaho. Pinili niyang hayaan ang mundo na maniwala na iniwan niya ang kanyang pamilya sa halip na ipagsapalaran ang katotohanan na ilalagay kami sa panganib. Ang taong pinakasalan niyo, ang taong iyon, ay hindi umiiral. Iyan ang sinabi sa akin ni Ahente Reyes noong ika-12 araw. At tama siya. Si Delia Salcedo ay isang katang-isip, isang cover story. Isang maingat na binuong pagkakakilanlan na idinisenyo upang magsilbi sa isang misyon ng gobyerno. Ngunit si Mara Elena Sanchez ay totoo. Ang kanyang pag-ibig ay totoo. Ang buhay na binuo namin ng magkasama ay totoo kahit na ang pundasyon ay gawa sa mga kasinungalingan. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya muli. Hindi ko alam kung makikilala pa ni Maya ang kanyang ina bilang isang matanda. Malalaman ang buong katotohanan tungkol sa kung sino siya. Ang kinabukasan ay hindi tiyak, puno ng mga tanong na maaaring hindi kailanman magkaroon ng sagot. Ngunit alam ko ito, minahal ako. Tunay, malalim, imposibleng minahal ng isang babae na isinuko ang lahat upang panatilihin akong ligtas. Hindi iyon walang saysay, iyan ang lahat. Ngayon ay Sabado ng umaga. Si Maya ay nasa kusina,
Gumagawa ng pancakes na may higit na sigasig kaysa sa kasanayan. Puno ng harina ang lahat at siya ay humuhuni ng isang kanta na dati ay inaawit ng kanyang ina. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang kalsada sa labas. Minsan, naiisip kong nakikita ko siya doon. Isang figura na may baseball cap na nakamasid mula sa malayo. Isang sasakyan na bahagyang bumabagal habang dumadaan sa aming bahay. Isang mukha sa karamihan na tila pamilyar. Siguro totoo. Siguro, pangarap lang. Siguro ito ang multo ng isang pag-ibig na tumatangging tuluyang mawala. Ang aking asawa ay naglaho noong isang Martes. 11 araw pagkatapos, nalaman kong ang taong pinakasalan ko ay hindi umiral. Ngunit ang pag-ibig ay totoo. At iyan ang tungkol sa pag-ibig, hindi ba? Ito ay nabubuhay. Ito ay umaangkop. Nakakahanap ito ng mga paraan upang umiral kahit na ang lahat ay bumagsak. Wala na si Delia. Si Mara ay nasa labas, naninirahan sa isang buhay na hinding-hindi ko malalaman. At narito ako sa bahay na ito. Pinalalaki ang aming anak. Dala-dala ang bigat ng isang lihim na mananatiling nakabaon magpakailanman. Ngunit hindi ako nag-iisa. Mayroon akong Maya. Mayroon akong Kuya Carlo, ang aking nanay. Mayroon akong alaala ng 9 na taon na nangangahulugang lahat sa akin. At sa anumang sulok ng mundo na kanyang tinataguan, alam kong iniisip kami ni Mara. Iyan ay sapat na. Sa ngayon, sapat na iyan. Ngayon, may gusto akong itanong sa inyo. Ano ang gagawin ninyo kung nalaman ninyo na ang lahat ng alam ninyo tungkol sa inyong asawa ay kasinungalingan, ngunit ang pag-ibig niya sa inyo ay totoo? Mapapatawad niyo ba ang isang taong nagsinungaling sa inyo sa loob ng maraming taon upang protektahan kayo? Hihintayin niyo ba siya kahit na maaaring hindi niyo na siya makita muli? Ilagay ang inyong sagot sa comments. Binabasa ko ang bawat isa. Kung naantig kayo ng kwentong ito, pindutin ang like button. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan marinig ito. Lalo na sa sino mang nagmahal sa isang taong hindi nila lubos na maintindihan. Mag-comment ng inyong mga saloobin sa ibaba at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang iba pang kwento. Magkikita-kita tayo sa susunod.